sumamba. Pagkat ito ang nakalulugod sa'yo, Ama. Di ako mapapagod. Amen. Yan. Pag sinabi niyong pagod na kayo, kukunin na kayo ni Lord. Sino ang hindi napapagod? Di ako mapapagod magpuri sa iyo. Amen. Sige, magsipo na tayo. Alam mo yung mga workers na nagsasabi sa akin, Brother Bay, papalit na ako kasi pagod na ako. Ikaw ka maglala, malapit ka na kunin ni Lord. Namatay nga. Ha? Huwag niyong sabihin na pagod na kayo. Kasi maawain ang Diyos, kukunin ka na niya. Okay. Ngayon, Friday. Ha? Ang ating topic, be careful how you think. Bakit sinabi ng Diyos na atin pong pag-ingatan yung ating iniisip? Ha? Kasi ang Bible nagsabi, sa Kawikaan 16:1, na sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Sabi ng isang magaling na speaker sa isang networking. Alam mo, networking, di masama yan. Bakit? Kaya lang hindi negosyo ng mga tamad yan. Pag tamad ka, hindi ka kikita doon kahit mag-invest ka pa. Bakit? Kaya tinatawag networking. No working, no net income. Di ba? Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga pasulput-sulput lang, yung mga paminsan-minsan lang. Iba ang blessing, iba ang pagpapala ng mga taong may commitment sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Sabi nga, no? Think positive. Yung mga negative thinking, yun yung mga taong mga namumutawi sa bibig, alam mo, hirap yan, di ko kaya yan, no? Puro discouragement, puro nakapanghihina ng loob. Pero yung mga taong positive thinking, kahit may problema, says, kaya yan, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, mapagtagumpayan mo yan. Ang ganda yung may marinig ka sa mga tao na ganun ang kanilang bibig. Puro hope, pag-asa. So, ang sabi po dito sa ating binasa, ang ating pong bibig, nandyan nakasalalay ang buhay at kamatayan. Sinabi dito, napakaingatan din ninyo, hindi lamang ang isip ninyo, kundi pakiingatan din ninyo ang inyong mga labi, ang inyong mga bibig, no? At pakaiwasan ninyo na kayo'y magiging sinungaling. Kasi ang ama ng kasinungalingan ay demonyo. Kung ikay nagsisinungaling, sino tatay mo? Di demonyo ka rin? Gusto niyo malaman ang totoo? Ito, basahin ko sa inyo. Kaya pinaiiwas tayo ng Diyos doon magsinungaling. Huwag kayong gagawa ng mga fake news. Lahat na mga gumawa ng fake news, kasinungalingan yan. Pananagutan nila sa Diyos yan. Ano sinabi ng Biblia? Lahat ng salita na namumutawi sa bibig ng tao, na hindi totoo, pananagutan niya sa Diyos pagdating ng takdang panahon. No? Kung ano ang iyong itinanim, iyon ang iyong anihin. Kung mabuti ang itinanim mo, mabuti ang anihin mo. Kung nag-aasik ka ng lagim, ang mundo natin ngayon, dati-dati nung ang mundo natin ay trimedia, pag sinabing trimedia ay telebisyon, radio at dyaryo lang. Walang fake news doon. Ngayon, he cannot control sa social media. Amen? Isipin mo, ang daming mga tao na
matagal na napanood ko lagi, patay, patay. Eh, buhay pala ngayon. Oh. Bagsak, sabi nga nila. Brother Bay, kasi napanood ko sa YouTube sa durug-durug ang Israel. Eh, galing lang ako doon eh. Samantalang pinakita niyang Israel, hindi naman pala durug. Ha? Yung iba, gusto lang makakuha ng views, makakuha ng kung ano ginagawa. No? Pananagutan natin sa Diyos ang lahat ng yan. Sabi dito, the Bible verse, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Is found in Proverbs 4:23, and it emphasizes the significant impact of one's thoughts or their lives. Direction and well-being, the verse encourages careful consideration of one's thoughts, suggesting that they are a powerful force that can either lead to positive outcome or negative ones. No? Dalawa po yan. No? Anong kinalabasan ng kasinungalingan? Away. Amen? Anong kinalabasan ng mga kasinungalingan? Kulong. No? Yung positive, nakapagbibigay tulong sa tao. Amen? Ganon din ang mga bibig ng tao. Pag sinabi mo araw-araw, ang hirap ng buhay, kailanman hindi maging maalwan ang buhay mo. Bakit sinabi mo? Pag sinabi mo sa anak mo, ang batang ito napakatigas ang ulo, lalaki yan na matigas ang ulo. Bakit sinabi mo, there is power in your tongues? Amen po ba? Sabi ng iba, ito paglaki ng batang ito, sakit sa ulo ito ng magulang. Ay, paglaki talagang masakit ang ulo. Pero pag sinabi mo, itong anak kong ito, itong pag-asa natin, ito ang mag-aaon sa hirap natin, ito ang yayaman. O dahil sinabi mo, mangyayari yan. Amen? Iniisip mo, puro negative. Nandito ka nga sa simbahan, ang iniisip mo, ano kayang ginagawa ng asawa ko doon? Baka may kasamang babae, baka may... hindi ka magiging Bakit kung mambababae yung asawa mo sa Pilipinas, may magagawa ka ba? Ay nandito ka sa Hong Kong? Baliktarin natin. Kung ikaw naman ay mag-boyfriend dito, may magagawa ba yung asawa mo sa Pilipinas? Wala. Pero ang Diyos may magagawa. Dahil everything is under control by the power of Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. So, inom muna tayo. Ito ay utos ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Sabi ni Lord, kasi ang mundo natin ngayon, iba na ang mundo natin ngayon. Kaysa mundo noon. Ang hirap muna ngayon maghanap ng taong totoo. No? Amen? Totoo yun. Ang hirap na maghanap ngayon ng tunay na kapatid at tunay na kaibigan. Pero ang sinasabi ng Biblia, gusto mo malaman kung tunay yung kaibigan mo? Madali lang. Ang Bible, ang Kawikaan, nagsabi, Kawikaan 17 verse 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa panahon ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Ang pagkipagkaibigan, wala sa paramihan yan. Marami kang kaibigan. Ang tanong, sinong totoo doon? No may pera ka, maganda ang katawan mo, maraming nakipagkaibigan sa iyo.
Pero nung may sakit ka, may problema ka, ilan na lang sila? Wala na. Yung taong dinamayan ka sa gitna na iyong problema, sa gitna ng iyong circumstance sa buhay, iyon ang i-treasure mo. Iyon ang tunay na kaibigan, nagmamahal sa lahat ng panahon. Amen? Kaya ang kaibigan ko, isa lang, Jesus, my friend. Sino bang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kay di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino pang tutulong sa iyo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Oh, ngayon, nasaan na yung mga kaibigan mo dati? Hindi mo lang pinautang iniwan ka na. Amen? Masama ka na. Yung ginawa mong mabuti, limot lahat yan. Tandaan ninyo. Ha? Isang tuldok lang sa isang napakalapad na puting papel. Hindi po nakikita ng tao yung puti. Ang nakikita nila yung maliit na tuldok. Amen? Kaya ako ang iniisip ko, iwanan mo ako ng lahat, basta ako, hindi ako iwanan ng Diyos. Mawala na kayo lahat, wag lang mawala sa akin ang Diyos na siyang nagmahal sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Amen po ba? Na? O sabihin ko sa inyo, ang pakipagkaibigan, wala sa paramihan. Si Job nga yung buhay ni Job. Nung mayaman si Job, dami niyang kaibigan, socialite, party-party, no? Pero nawala ng kayamanan si Job, nagkawalaan na yung mga kaibigan niya, hindi na siya kilala, no? Pagkatapos, nung magkasakit si Job, itong babaeng pinakasalan niya, akala niya, kasama niya, ano sinabi ng asawa ni Job? Uy, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Sus, Ginoo ko. Hindi pala nagmahal. Amen? O anong sinabi ni Job? Bakit? Sa kaligayahan lang ba at sa kayamanan, magpasalamat tayo sa Diyos? Pag may problema ka na, may sakit ka, hindi ka na magpasalamat sa Diyos. Ang sabi ng asawa ni, alam mo sa Bible, basahin nyo, hindi na po natagpuan kung nasaan yung asawa ni Job. Yung nagsabi sa kanya na, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka. Wala kang mabasa kung nasaan siya. Pero ang nabasa ko sa Bible, si Job ay nagkaanak ng marami. Pero hindi doon sa asawa niyang nagkuhan sa kanya. Si Job, 1,000 times binalik ni Lord ang kayamanan ni Job na nawala. At pinalitan ni Yahweh ang mga kaibigan ni Job. Hindi na po yung dati. Amen? Pati asawa ni Job. Kasi nung si Job ay gumaling, bumalik po sa pagkabinata ang kanyang balat, ang kanyang laman, ang kanyang katawan. Naging gwapong-gwapo siya. At saka yung lahat ng mga ari-arian na wala sa kanya, binalik ng Diyos ng more than 1,000 times. At nagkaroon pa ng maraming anak si Job. Kaya tungkol sa pagsubok,
Wala pang pagsubok na higit sa dinanas ni Job. Amen? Kaya kung kayo dumaranas ng mga pagsubok, balikan nyo ang sulat ni Job. Amen? O ngayon, anong sinabi dito? Number 1, be careful how you think. Number 1, be careful how you think. This part highlights importance of being mindful of the thoughts that one entertain. Ha? Alam mo yung mga nangyari sa buhay natin, pag in-entertain mo yung sakit, magkakasakit ka. Pag in-entertain mo yung problema, lalong dadami ang problema mo. Alam mo ang gagawin mo dyan? Huwag mo entertainin. Kaya nga hindi ka nakakatulog kung ano yung mga iniisip mo eh. No? Amen? Ang problema, pag in-entertain mo, hindi naman mawawala yan. Lalong lalaki. O ibaling mo ngayon ang paningin mo sa Panginoon. Anong sinabi ni Lord? O anak, huwag ka dyan. Dito ka. Ibaling mo dito yung iniisip mo. Magsamba ka sa akin. Di ako mapapagod magpuri sa Diyos. Mayroon man nagpuri sa Diyos na napagod? Sabi ni Lord, anak, yung iniisip mo, ito ang isipin mo. Isipin mong mayaman ka. Alam mo ba yung mga tao na nag-iisip na yayaman sila? Yayaman yan. Kasi sabi ni Lord, alam niya ang iniisip ninyo, alam ko. Walang nalilihim sa akin, lahat lantad sa aking paningin. Amen po ba? Sabi no ni may kaibigan ako no. Sabi niya, alam mo, umalis ako sa probinsya, bay. Tawag sa akin, bay. Tagaya-alabang yon. Multi-billionaire. Sabi niya doon sa Bicol, sumakay siya ng train from Bicol. Dito si Brother Mike, kaibigan ko to sa Ayala Alabang. Sabi niya, alam mo, Brother Mike, ito yan. Walang maniwala. Kasi umalis ako sa Bicol, ang iniisip ko, pagdating ko sa Manila, ako'y yayaman. Never na nag-isip siya ng negative. Siyempre, faith without action is dead. Sinamahan niya ng tiyaga, sinamahan niya ng sipag. Kaya totoo yung slogan ni Manny Villar. Si Manny Villar, walang dati yan, nagkikis-kis ng tilapia doon sa tindahan kasi yung nanay niya ay nagtitinda lang sa palengke. Habang nag-aaral siya, gwapo yun. No? Ang sabi niya, sipag at tiyaga lang ang puhunan ko. Kaya narating ko itong katayuan ko, sabi ni Manny Villar. Ito naman kaibigan ko doon sa Ayala Alabang. Pagdating niya, hindi siya naghanap ng... Kasi ang problema sa tao ganito. Naghanap ng trabaho, tinatanong agad yung sweldo. Amen? Walang tatanggap sa iyo. Anong trabaho? Houseboy. Magkano po sweldo ko? O sabihin ng, lumayas ka na dito. Amen? Wag na wag kayo maghanap ng trabaho na mag-demand kayo ng sweldo. Pag ikaw'y ginampanan mo, ang tungkulin mo, ang trabaho mo, higit pa sa sweldo ang ibibigay sa iyo. Baka pamamanahan ka pa ng employer mo.
Amen? Amen po ba? Yung bang, noong 1985, dumating ako sa DWXA, sa istasyon ng radyo, naganap ako ng sweldo. Wala akong sweldo. Basta ang sabi lang sa akin, dito okay na sa akin, makakain lang ako. No? Nakita lang masipag ako. Ha? Yung trabaho na ginawa ko, trabaho ng gwardiya, ginagawa ko. Pag wala yung gwardiya, niyaya ng mga announcer broadcaster, ako ang nagsuot ng uniforme ng gwardiya, hahawakan ko yung shotgun, magdamag akong nagbabantay sa istasyon ng radyo. Na? Lahat ng mga announcer, broadcaster, reporter ng DWXI, ako ang kanilang runner. Lahat ng kanilang kakanin, lahat ng kanilang inuutos. Ha? Bay, bili mo ako. Okay, akin na. Pero alam mo, hindi ako napapagod. Dahil nakita lang masipag ako, teko, darating ang panahon, kayo na rin ang uutusan ko. Ha? Ang pinakamaganda doon, pag inutusan ako ng manager, na ninong ko na ngayon, si Ninong Menuertas, manager ng DWXI, pag inutusan ako ng general manager, ang mga sukli, hindi na kinukuha sa akin. Yun na yun ba? Yun na yung mga sukli na yan. No? Ay yung mga announcer, reporter, ang daming pera niyan. Ako ang janitor, ako ang messenger, ha? Ako ang floor manager. Ha? Ako ang chief cook. Kasi ako nagluluto ng ano. Lahat ng kakainin namin, budol fight na yan. Kami nag-umpisan yan. Ano nangyari? Wala nga akong sweldo noon na malaki. 1,000 lang sweldo ko sa DWXI. Janitor. Pero ang natatanggap ko, higit pa sa sweldo ng manager. Mga sukli, hindi na kinukuha sa akin. Mga sasakyan, pag nilinis ko yon, lahat yun may bigay sa akin. Lahat nag-uutos. Ano ba Na? Pero ang dinadasal ko lagi yung general manager namin, si Mr. Ruas, yung aking boss. Kasi ang laki Bay, timpla mo ko kape. Yung barako ay siya. Timpla ako sa umaga. 200 piso. Noong 1985, ang 200 piso, katumbas ng 2,000 ngayon. Tapos, tanghali, bay, timpla mo ko kape. Timpla ulit. Another 200. 3 bisis magkape yun. Ay yung manager pa ng istasyong radyo, ay may dala laging barakong kape. Tuwing timpla yun. Sabi ko, hayahay ang buhay no? Ito na. Yung mga gwardiya doon, technician, sinabihan ko, alam mo pre, alam nyo kayong lahat dito, darating ang panahon, itong si Bay na inutusan ninyo, ako ang mag-uutos sa inyo pagdating ng panahon. After 5 years, nagkatotoo. Amen? Kasi, after 5 years, na-promote na si Brother Bay. Kaya kinukwento ko ito, magbigay inspirasyon sa mga tao, hindi sa pagyayabang. No? Yung mga senador dyan, dating mga janitor yan. Kaya ang janitor, maraming mga milyonaryo, bilyonaryo galing sa pagka-janitor. Huwag nyo ikahiya yung pinanggalingan nyo. Amen? Pagdating ng
1988, si Brother Bay, pinull out na sa pagka-janitor. 1988, na-promote ako, disciple elder ng El Shaddai. Council of Elder. Kasabay noon, naging broadcaster, announcer na ako dahil may sarili na akong programa sa radio. Yung pong Jesus My Friend, kantahin mo maya, no? Yung Jesus My Friend, 9 years ko po na binabayaran sa istasyon ng DWXI. My own project para magiging newscaster and broadcaster. Kasi nagkaroon na po ko ng license as a broadcaster, announcer sa DWXI. Pagkatapos noon, doon ako inangat ni Lord. Bakit? Nagkaroon na ako ng mga commercial. Rupina Patis. Green Cross. O, tingnan mo yung mga Dunkin Donut. Asos. Ha? Sipin mo yung taon na yon, kumikita ako sa commercial na mahigit 200,000 sa isang buwan. No? Ang dami kong commercial, mahigit 15. No? O, ito na ngayon. Yung mga gwardiya na astig noon, na ako ang nagagugwardya, inutosan, oy, bili mo ako ng ano doon. Nagkabaliktad na. yung mga, oy, ganitong gawin mo. Sabi ko, pre, anong sinabi ko noon? Darating ang panahon, ako na ang mag-uutos sa inyo. Ano, dumating ba yung panahon na yon? Dumating. Kasi positive ang isip ko. At yung sinasabi ko noon, janitor pala ako, lahat ng eroplanong dumadaan doon sa casino, sa DWXI, airport po kabila, tuwing lilipad ang eroplano, tataas kong kamay ko, darating ang panahon, sasakyan kita. Sasakyan kita. Oh. Eh, ang paborito ko noon, ang laki-laki ng pangalang Cathay Pacific. Nung ma-assign ako dito, 1991, ang ticket ko sa aeroplano, Cathay Pacific. Yung mga aeroplanong lumilipad na yan, tinuturo ko, sasakyan ko yan. Paano kaya masakyan yon? Nakarating na ako sa Indonesia, sa Malaysia, Thailand, Brunei, Singapore, Indonesia, Hong Kong, Macau, Japan, Israel, Dubai. Di nasakyan ko na lahat. Kasi iniisip ko noon, magkatotoo dahil nakikinig ako sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos na don't think negative. Think positive. Kung ang iniisip mo mahirap, hindi ka yayaman, manatili ka, mamatay kang mahirap. Ito ang tandaan ninyo, lahat ng tao sa mundo, kahit mga bilyonaryo, pari-pariyo lang tayo ipinanganak na walang dalang puhunan. Zero. Amen? Sabi nga sa isang kasabihan, hindi mo kasalanang ipinanganak ng mahirap. Kasi maraming mahirap yumaman. Ang kasalanan mo pag mamatay kang mahirap. Ibig sabihin, wala kang ginawa sa mundong ito. Amen po ba? Ako lagi pag nag-talk, realidad lang tayo. Ayaw ko rin makipagbulahan. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos, sundin mo ang mga aral ng Panginoon. Kaya ang aral natin, ang tinatawag po dyan, aralin. Kasi nag-aaral tayo. And number 2,
The number two, be careful how you think. What Bible verse says, be careful what you think. Proverbs chapter 4 verse 23, ulitin ko, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Ha? Your thoughts control your life. Do not bend the truth or say things that you know are not right, and look straight ahead. Ha? Alam mo ba ang kabayo, bakit mayroong pansya diyan? May takip? Kasi pag hindi mo tinakpan yung kabayo, kawawa yung foreigner. Kasi tatakbo yung kabayo kung saan pupunta, yung kalesa. Oh, kaya ang kabayo tatakbo very smooth. Diretso-diretso. Punta kayo sa Manila. 7 taong ko hawak yung Maynila. Ako ang head doon sa Maynila. Diyan sa Lunita, yung mga inarakila mga kabayo na may karwahe, may takip dito yan. Sabi ko, kaya pala yung mga kabayo, wala silang pakialam dito sa tabi, sa kaliwa, kanan, straight lang ang kanilang tingin. Amen? Alam mo kung bakit mabagal ang pag-umlad, umlad, bulol na tuloy ako, bawal ang pag-unlad ng tao? Marami siyang tinitingnan. Pasabit-sabit. Aba, kung tumingin ka straight lang, eh di malayo na narating mo. Amen po ba? Lalo na, tumingin ka ng straight, kasi sinusundan mo si Lord. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Come, follow me. O lahat ng sumunod kay Kristo, pinagtagumpay na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Woo! Yan. Number 3. Ang sabi po dito, number 3, what does the Bible say about how you think? For to set the mind on the flesh is death. Pag ang iniisip mo lagi, puro makamundo. Tignan mo yung mga tao na ang iniisip lagi, puro sex, mangririp yan. Amen? But to set the mind on the Spirit is life and peace. Pag ang iniisip mo ay ang Espiritu Santo. Kaya sabi nga ni si Paring Rex America na nagkuha na siya finish na ang kanyang misyon sa lupa. Isang elder natin na mayapa nung Martes. Nasa nito yan. Siya po ang nagsabi, Good morning, Holy Spirit. May awit niya, Holy Spirit. Yun. I-search niyo yung mga kanta ni Brother Rex. Naroon yan sa YouTube. Siya yung nagsabi na pagkagising sa umaga, welcome naman ninyo ang Espiritu Santo. Welcome, Holy Spirit. Amen? Welcome, Holy Spirit, in this place. Take control, Holy Spirit, in this place. Amen? Alam mo, nung nakipagdigma kami sa mga mangkukulam sa Bohol, yun ang inaawit namin, biglang nagpulasan ang mga mangkukulam. Holy Spirit, take control in this place. Holy Spirit, So, ayan. Malapit na rin tayo matapos. Wala nang Okay. Ulitin ko. Pag ang iniisip mo, for to set the mind on the flesh is dead.
But to set the mind on the Spirit is life and peace. Do not be conformed to this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind, that by tasting you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Romans 12:2. Para malaman nyo ang kalooban ng Diyos, ang isip ninyo. Sabi ni Lord, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip, pumamabatid nyo ang kalooban ng Diyos, kung anong kalugod-lugod sa Kanya talagang ganap. Amen? O ito na, yung panghuli. Number 4. Ito yung ating sinasabi ko na sa huli ng atin pong topic ay mayroon pong mga hakbang na dapat gawin natin. How to let God take control of your thoughts. How to let God and let God. One day at the time. Number 1, identify what you can control. Ano mang bagay sa buhay mo na hindi mo kontrolado, ibigay mo sa Diyos. Because God, everything is under control. Hindi mo kaya yung isip mo, bigay mo kay Lord. No? Amen? Mayroon kami dating manyakis. Binigay niya sa Panginoon. O ngayon, hindi na siya manyakis. Ang iniisip niya kasi puro na kabanalan. Amen? Yan ang number 1. Kung hindi mo kontrolado na gusto mo magchismis, sabi mo, Lord, tahiin mo ang bibig ko. Okay, number 2. How to let go and let God one day at the time. Number 2, surrender what you cannot control. No? Pag inamin mo, Lord, di ko kaya magbago. Panginoon, di ko kaya to. Surrender ko sa iyo. Amen? Lahat ng bagay na sinurrender mo sa Panginoon, ang kahinaan mo, sinabi ni San Pablo, Panginoon, bakit ganito? Yung mga bagay na gustong gawin, hindi ko magagawa. Pero yung mga bagay na hindi ko gagawin, bakit ito ang ginagawa ko? Tulungan mo ako. Ano ang gagawin ko? Sabi ni Lord, ang hindi mo magagawa ay magagawa ko. Purihin ang Panginoon. Amen? And number 3, address what you cannot control. I-address mo. Yung hindi mo kaya. Amen? And number 4, meditate on the promises of your faithful God. No? Alam mo yung meditation, sinabi ng Biblia yan sa Joshua 1:8. Sabi niya, meditate the word of God day and night. Para matupad mo ang nakasulat doon sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay ka sa buhay. Amen? And number 5, choose a letting go motto. Kailangan may motto ka pala eh. Ano ang motto ng ibang, ang motto ni Brother Meeting, ang taong kalmado, laging panalo. O motto yan. Amen? Ang motto ko naman, kung sino nagyaya, siya ang taya. Mahirap na motto yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Ikaw, ano ang motto mo? Ang mutuin mo, huwag pakanin ang tamad. Number 6, panghuli.
Resolve not to act on fear, but on faith. Na? Resolve not to act on fear, but on faith. Alam mo, action is, ano? May kasabihan yan eh. Speak louder. Alam mo, yung body language, no? Yung action, higit pa yan. Kaya sinasabi ni Lord, faith without action is dead. Prayer without action is dead. Ano mang bagay na walang aksyon, walang tagumpay. Kaya magsitayo na kayo at naway napagpala kayo dito sa araling ito. I-share ninyo ang atin pong pagninilay na ito sa mga kamag-anak ninyo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng mundo. Hallelujah. Taas ang kamay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, I love you. You are my friend. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He's my friend, a man, yet a God. He is my friend, a servant, yet a king. He stays with me every moment of my day. Who's love a lamp to my feet, a light unto my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You pour your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love yourself, things believe, all things, most all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You pour your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You pour your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my Hallelujah. Panginoon, muli po kami dumudulog sa trono na iyong grasya at mga biyaya. Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay upang abutin Sister Erlinda, Panginoon, ng workers ng Mandy Group. Saan man po siya naroon, Lord, maghimala ka po sa kanya para ipatutuo niya sa buong mundo na ikaw ang Diyos na kanyang kaibigan. Ikaw ang Diyos na nagpala sa kanya. I release the power in healing right now. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang abutin ang kapatid naming ito. Mahaba ang kamay ng Diyos. Maghimala ka sa kanya, Panginoon. Mahabag ka sa kanya.
Napakahabang panahon po na iginugol niya sa iyong gawain. Nakalimutan na niya mag-asawa. Pero ikaw hindi kanya nakalimutan, Panginoon. Mahabag ka sa kanya, O Diyos. Kami po'y nagsusumamo. Nakaawaan mo, kahabagan po, Sister Linda Erlin. Saan man siya naroroon, napakabuti mo po ng kanyang employer. Ang employer niya na inchik nagdadasal din para sa kanya. Kahit hindi sila mananampalataya, pero naniwala sila na ang Diyos ni Sister Erlinda ay buhay. At Panginoon, kami po'y nagpapasalamat din sa buhay na pinagkaloob mo kay Brother Rex. At siya po ngayon, alam namin ang kamatayan, hindi kabiguan sa iyong mga lingkod. Kasi siya ay naroon na sa piling mo. Yahweh, pagpalain mo ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. I-comfort mo sila at pagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan. At matanggap nila ang isang katotohanan na lahat ng tao sa mundong ito ay lilipas. Haharap sa piling mo. Ito pong aming samot dalangin na ito, inaangkin na po namin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Bye-bye. God bless you. At saka yung ano pala, no? Sinasabi na po ninyo, kung mayroon kayong gift, tulong sa pamilya ni Brother Rex, ibigay na ninyo kay ano? Sino ba ang kuha ninyo dito? Sa leader, no? Oo. Papadala natin yan doon sa kanila. Siguro mga next week pag lahat ng kuha ay makapag-ano na sila. Amen. Ako'y masaya dahil nagamit ng tudo ang buhay ni Brother Rex. God bless you. Pasalamatan. Pasalamatan. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukubin niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay
at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.